natin sa Romans 12:1-2. Ang sabi po rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen. So, makakaupo na po tayo at sabihin nyo sa katabi nyo, peace be with you. Ayan. So, based dun sa text po natin, ang pag-aaralan po natin ay may kinalaman sa transform. Amen? Hindi po ito yung transform na nagbabago ng katawan, ha? Yan, example lang po yan. Pakita nga. Ayan. So, in-example ko lang po yan kasi di ba may mga transformers na galing sa pagiging sasakyan, nagiging robot. Hindi po yun ang pag-aaralan natin, ha? Hindi po yung galing sa pagiging bata, nagiging matanda, mga ganong bagay. Ayan. So, mamaya, pag-aaralan natin yan. So, based dun sa text natin, balikan ko muna yung text natin. Yan. Based dun sa text natin, sabi dito, present, yung mga highlight ko po, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. So may kinalaman din po ang pagtatransform ng isang Kristiyano or yung pag-aaralan natin about sa transformation is pagpe-present po. Amen? At your reasonable service at may kinalaman din po ito sa paglilingkod natin sa Panginoon. Okay, tuloy tayo. When we say present, ano nga ba ang ibig sabihin nito? We must show it, we must offer it, we must give it, we must make known of it, we must prove it. So Tagalogin ko, kailangan sa pagpipresent daw, paano ka nagpipresent? Di ba dapat ipinapakita mo? Tama po ba? Di ba dapat para mo siyang inaalay, ino-offer mo, nagpe-present ka. Di ba po? O kaya naman ibinibigay mo, you are presenting it. Tama po? Tapos, you make known of it. Siyempre, nagpe-present ka nga, dapat nakikita yung pine-present mo. And you prove it, pinapatunayan mo. You are presenting. Parang sa korte, you are presenting your case to the court. Pinapatunayan mo. So, yun po yung present. Okay. When the Lord said, present your body, what does it mean? Ano nga ba ang ibig sabihin nung sinabi ng Panginoon, i-present mo yung katawan mo, yung sarili mo? Sabi rito sa 1 Corinthians 6:19-20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were brought a price, therefore glorify God in your body and in your spirits, which are God's. So sa pagpipresent pala, may kinalaman din po na dapat alam natin na yung katawan natin, yung sarili natin, hindi na sa atin yan. Pag ginawa na tayong anak ng Panginoon, pag tinanggap na natin ang Diyos sa buhay natin, dapat alam natin na dapat mini-maintain natin yung holiness sa atin. Kasi templo tayo ng Holy Spirit. Nauunawaan po ba natin? Okay. Sabi sa 1 Corinthians 3:16-17, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Pumapa sa atin yung Espiritu ng Diyos. If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. So ikaw yung templo ng Diyos. Dapat marunong kang magpresenta ng sarili mo sa Diyos. Amen? Pagiging acceptable, pagiging holy, pagiging living sacrifice. So, we must present our body a living sacrifice, buhay na handog. Nakukuha po natin yung buhay na handog, hindi tayo patay na handog.
Dati po, pag nagkasala ang Israel, para mapatawad sila sa kanilang kasalanan, gagawin nila, maghahandog sila ng patay na hayop. Papatayin po yung hayop, yung dugo po, iaalay po. Ngayon po, ang inaalay na natin yung buhay po natin, yung katawan po natin. So we make sure that it is acceptable to God. Diyan pa po ba kayo? Amen. Holy, acceptable, okay. So, we must show it, we must offer it. Yan nga po yung ibig sabihin kasi ng present, di ba? We must show it, we must offer it, we must give it, we must make known to it, we must prove it that we are a living sacrifice for God. Ano pa? That we are a holy in the sight of God. Ano pa? That we are acceptable for God. Nakukuha po natin, 3 pa lang yung sinabi ko na pagpipresent natin sa sarili po natin. So nauunawaan po ba natin? Sigurado ko, si Pastora Baby, napakaraming lesson na sigurong naituro niya. Wala pong masasaktan, pasensya na po. Kailangan ko lang pong sabihin wala po tayong personalan. Wala pong masasaktan. Siguro po, si Pastora Baby, nakapagturo na ng ilang beses pagdating sa pananamit. Di ba po? Pero po, nakakatulong po sa atin kasi yun pag nagpe-present tayo sa Panginoon. Pwede ka bang pumunta sa birthday party na nakatsinelas ka lang? Ay, pwede naman pala. Yung sa kasal, ibig kong sabihin, na parang nakatsinelas ka lang, nakasando ka lang, o makikipagkita ka sa presidente, ganon din ang suot mo. Pwede po ba? Na-present po ba natin yung sarili natin ng maayos sa ganong pamamaraan? So, ang tinutukoy ko po rito, hindi lang sa loob ng church. Saan mo ba nararamdaman ng Holy Spirit ng Panginoon? Sana po hindi lang din sa loob ng church. Kasi nga po yung iba, okay, napakaayos manamit pagdating sa loob ng church. Kasi doon nila pinipresent para sa kanila. Doon lang nila pinipresent yung sarili nila. Pero po ang tinutukoy ng Panginoon dito, pagpipresent ng sarili natin, hindi lang sa loob po ng church. Yung buong pamumuhay po natin ang tinutukoy ng Panginoon dito. Sa loob at sa labas po ng iglesia ng Panginoon. Can we rate ourselves if we presented it right to God? Pwede ba natin i-rate yung sarili natin from 1 to 10? Kung naipresent ba natin ng maayos yung sarili natin? So, did we pass? Huwag nyo nang itaas yung kamay nyo. Alam ko po, I'm not here to judge, I'm not here to condemn. Alam ko naman po, ako din sa sarili ko, alam nyo yun, mahirap naman din talaga bilang tao, but we must try. Amen? Ang mahirap kasi, kung takot ka sa transformation na gustong ipagawa ng Panginoon sa'yo, if you deny na ito yung gusto ng Panginoon, pero mas sinusunod mo pa rin yung gusto mo. Amen? So, do you know why did we not pass? Alam nyo ba kung bakit hindi tayo pumasa pagdating sa pagpipresent ng sarili natin? Because we are not trying. Hindi mo nga sinusubukan. Nakikinig ka sa mga turo, pero pagdating ng bahay, hindi mo sinusubukan. Kung nandun po yung mga turo na for transformation ng bilang isang mabuting Kristiyano, subukan po nating gawin. Amen? Hindi lang natin dapat ipinapakita kung nakaharap si pastor, nakaharap si pastora. Ang transformation po, buo po dapat yan. Personality. Amen? Yung dating hindi mo ginagawa, ngayon ginagawa mo na, nandyan man si pastora o wala. Nakukuha natin? We are not ready to present ourselves to God. Kaya hindi tayo pumasa kasi hindi tayo ready. Tinuro ni pastora nga, minsan, ayun nga, sa pagdating sa pananamit,
Tama po, pastora, pero hindi pa ako ready. Kasi, wala pa akong boyfriend, pastora. Hindi pa sila ma-attract sa akin, tsaka na. Nakukuha niyo po? Yung hindi pagiging ready ng puso, kaya nagkakaroon ng hindrance yung transformation ng Panginoon sa atin. Dapat we are always ready pagdating sa Panginoon. Mahirap man, dapat we are always ready, we are always willing. Bakit? Si ikabubuti po kasi natin yan. O mamaya makikita natin kung bakit sa ikabubuti natin yan. Alam niyo po ba napakalaking benefits ng transformation from God? Yung gustong mangyari ng Panginoon sa atin, yung plano ng Panginoon sa atin. O kaya siguro napakaraming wala dito kasi takot sila sa transformation. Alam niyo kung bakit? 'Di ba pag nabasa ka daw ng ulan, dumadami ka. Ewan ko ba kung saan pelikula 'yon, palabas 'yon. Kaya takot daw sila sa ulan. Hindi naman. Gino-joke ko lang kayo. So, we are not ready for the change that God wants us to be. So, hindi kasi tayo ready sa gustong mangyari ng Panginoon sa atin. So, sabi sa 1 Corinthians 5:17, sabi po dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Hindi ko po dinidiinan yung old, Dinidiinan ko lang po yung old things. So, if we should be a new creation, then there should be a transformation. So, dapat pala, kung para maging new creation tayo ng Panginoon, merong transformation. O example, yung dyan, paano maging butterfly yung isang caterpillar? 'Di ba? Yung caterpillar, kailangan niya munang balutin yung sarili niya sa isang cocoon. O anong meron sa isang cocoon? Doon sa loob ng cocoon, hindi lang natin nakikita kasi nasa loob siya. Doon nangyayari yung pagbabago. Sa loob. Doon nangyayari na, syempre, lalabas yung pakpak niya. So, yung katawan niya, nasasaktan siya. Hindi lang natin alam na kung ano man yung pain na nararanasan niya, yun din yung nagbabago sa kanya. Yung caterpillar nga hindi madali maging butterfly eh. 'Di ba? So sa isang Kristiyano, nandun din yung hindi madali magbago, pero may proseso. Nakukuha natin basta ready ka. Basta nandun yung pagsunod mo sa Panginoon, yung readiness ng puso po natin. Amen? Hindi ko sinasabing magiging butterfly tayo, Magiging new creation tayo ng Panginoon. So, Romans 12:2, and do not be conformed to this world, yan ay binasa natin kanina, but be transformed. Magkaroon ng transformation by the renewing of your mind that you may prove. Diba, isa sa meaning ng present is to prove. Kanina, kung natatandaan nyo, kung gising pa kayo, nandyan pa ba kayo? Amen? Praise the Lord. Ayan. Yan yung inihiling ko para gising pa kayo. Pag tinanong ko, nandyan pa ba kayo? Amen? Praise the Lord. Okay? Ulit. Nandyan pa ba kayo? Gising pa. Ayan. Para alam ko kung gising pa. Okay. So, yung proof, di ba po, nandyan yung pagpe-present. So, sa transformation, you are presenting yourself to God para maging, basahin natin, good, acceptable, and perfect will of God. Kaya napaka-importante ng transformation natin bilang Kristiyano. Amen? So, we must not change. So, dapat hindi natin kinamumuhian yung pagbabago. Hindi tayo galit sa pagbabago. Pagbabago in a good way, not in a bad way po, We must not hate correction. Kung darating yung time
na iko-correct tayo nila pastora, wag po kayong magagalit sa kanila. Kasi para po sa ikabubuti natin yan. Kung minsan magtuturo dito si pastor, masasaktan ka kasi tinatamaan yung bisyo mo. Tinatamaan yung maling ginagawa mo. Huwag kayong magagalit sa kanila. Nakukuha natin? It's for our transformation. Para sa ikabubuti po kasi natin yan. Minsan hindi rin nila alam. Kinakausap lang din sila ng Panginoon. So, sino ang kumakausap sa atin pag ganon? Hindi, ginagamit lang po kami para magkaroon tayong lahat ng transformation. Para maging new creation po tayo ng Panginoon. Napakatagal mo na sa faith, napakatagal mo nang umaaten. Pero still, wala pa yung transformation sa atin. Paano natin na ipipresent ng maayos yung sarili natin? Takot ka sa correction, takot ka sa rebuke. Pag yan na, tinamaan na, lumalabas ka na. Pag yan na, may tinamaan na yung ego mo, yung bisyo mo. Dahil ayaw mo kasing alisin, ayaw mo yung transformation na gustong gawin sa'yo ng Panginoon, pinipili mo na lang yung gusto mong pakinggan. Sana po hindi tayo ganon. Amen? Nandyan pa ba kayo? We must not hate responsibility. Kung gusto nyo ng change, kung gusto nyo ng transformation, isa po sa nakakatulong sa isang Kristiyano is yung responsibility niya pagdating sa gawain sa Panginoon. Kaya kung inassign tayo ni pastor at pastora na magkaroon ng responsibility, pagdating sa Panginoon pagdating sa gawain sa Panginoon huwag tayong tumanggi. Wag nating layuan. Wag nating sabihin, pastora, hindi pa ako ready. Pastora, tsaka na muna kasi let's try our best. Let's do our best to present ourselves acceptable to God. We must not hate commitment. So kasama na rin po yan sa responsibility. You commit yourself. Amen? Ilang years na ba tayong taga-upo? Ilang years na ba tayong taga-pakinig lang? Kasi ayaw natin ng commitment. Totoo po yan. Marami po akong nakausap na tao, gusto lang nila, okay na sa kanila yung nakikinig sila, okay na sa kanila yung attendee sila. Okay na sa kanila yung ganito, yung taga-upo na lang sila. Okay na sa kanila yung taga-kain na lang pag may mga event, pag fellowshipping, taga-kain ka na lang lagi. Amen? Takot ka sa commitment, kaya walang transformation. Nakukuha natin, nandyan pa ba kayo? Oh. Kung gusto nating maging new creation, I'm not here to judge, so uulitin ko. Ang tagal na tayo sa faith, pero wala pa rin yung transformation. No, this is the time. This is the right time. Nire-remind tayo ng Panginoon. Desire the transformation that comes from the Lord. I-desire natin na magamit tayo lahat ng Panginoon. Wala sa edad po yan. Hindi porket bata ka pa, hindi porket matanda ka na. Tama ba, Elder Andrew? Hindi porket nandun ka na sa senior, hindi ka magagamit ng Panginoon. Nakukuha po natin. Dapat nandun lang po yung willingness natin. Huwag tayong maging kontento kung nasaan man tayo ngayon, kung taga-upo ka man ngayon, taga-pakinig ka lang ngayon. Dapat i-desire mo pa rin na nandun pa rin makuha natin yung transformation kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Okay. Because it will be the tool of God to transform us to be the new creation that He destined for us. Kasi kung hindi mo kakamuhian ng change, hindi mo tatanggihan yung commitment, hindi mo tatanggihan yung responsibility, yan ang gagamitin ng Diyos na tool para baguhin ka. Para ilagay ka doon sa transformation, sa new creation na ipinlano ng Diyos sa'yo. Nakukuha po natin,
Patotoo ko lang, dati takapakinig lang naman din ako eh. Naalala nyo yung nung nasa Claudio tayo, dati helper lang ako. Kasama ako ni Kuya Albert. Nagbubuhat lang kami ng upuan, ng mga instrument. Hanggang may nag-push sa akin, sumali ka sa choir. Sumali ako sa choir. Hanggang may nag-push sa akin dahil marunong naman ako maggitara. Samahan mo si Pastor Kenas na punta sa Bible study, ikaw ang taga-gitara. Hindi ako tumanggi. Nakukuha po natin hanggang unti-unti tinuturuan ako ng Panginoon. Natuto ako mag-beatbox, ginamit ako sa church sa pag-beatbox. Hanggang, alam niyo yon, ini-improve ka ng ini-improve ni Lord. Hanggang dumating ka dun sa transformation na gusto niyang gawin para sa'yo para magamit ka mightily sa gawain ng Panginoon. Nakukuha niyo po? From dating takapakinig, ito po nakatayo sa inyong harapan, patutuo ko po, hindi ko naman po pinlano. But hindi ko hinate yung commitment, yung responsibility, hindi ko siya nilayuan. Kahit alam ko I am not deserving, kahit alam ko sa sarili ko na hindi naman ako karapat-dapat, pero si Lord nandyan. Gina-guide niya every path of the way para makuha yung transformation na gusto niyang gawin para sa akin. So, ganun din po yan para sa inyo. 1 Thessalonians 4:7-8, ang sabi po rito, "For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction," ulitin ko, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God. The very God who gives you His Holy Spirit. Kaya kung nire-reject natin yung instruction ng Panginoon, hindi si Pastor Alex o si Pastora Baby ang nire-reject natin. Ang nire-reject natin ang Diyos. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Ang Diyos na nagpapala sa atin. Ang Diyos na pumuprotekta sa atin. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kanyang pagmamahal. Ang Diyos na nagbibigay ng Holy Spirit sa atin. Napupuspos ka every Sunday. Nararamdaman mo ang Holy Spirit every Sunday. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa ready mag-commit sa Panginoon. So when it comes to transformation, may pinakamagandang example dito. It is bamboo. Alam mo yung bamboo, yung kawayan. So, just like a bamboo, if it cannot bend, it will just break itself. Imagine, ano ba structure ng isang bamboo? Payat, tapos napakataas. Pag dumaan yung bagyo, dahil sa structure niya, kung hindi bendable ang bamboo, sigurado na nabibreak yan. Sigurado tumutumba lahat ng bamboo kasi yung structure niya mataas, tapos payat siya. So, madali siyang ma-break. Pero, kapag ang bamboo, but if it learns how to bend, it can transform to an extraordinary thing. Ang bending po kasi na tinutukoy dyan is yung pagpapakumbaba po natin. Paano mo i-present yung sarili mo kung hindi ka marunong magpakumbaba? Kung hindi ka marunong mag-bend? So una po, we bend to the instruction of God para ma-form tayo na maging extraordinary thing po tayo. Amen? Nakukuha nyo? Yung transformation po, nag-i-start lagi din yan sa pagpapakumbaba natin, sa pagbibend natin sa Panginoon. Paano ka itatransform ng Panginoon kung napakataas ng pride mo? Paano ka itatransform ng Panginoon kung hindi ka ni simple instruction, ayaw mong sundin? Sabi ko nga, napakarami na sigurong naituro ni Pastora Baby rito pagdating sa mga pagpipresent ng sarili natin, hindi lang sa pananamit. Pero we just ignore it. Hindi na natin binibigyan ng halaga.
Nakukuha po natin? So first, we must learn how to bend. Yes, Lord. Yuko ka. Pakumbaba ka. Yes, Lord. Para unti-unti, yung transformation, yung extraordinary thing na transformation para sa atin is mangyayari po sa atin. Amen? So, ano sabi dito sa Proverbs 27 verse 5 to 6? Better is an open rebuke than hidden love. Wound from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. So, para makuha nyo yung buong meaning ng salitang ito, ang ibig sabihin lang naman po is, kaya nga wag natin i-hate yung change, wag natin i-hate yung correction kanina na nabanggit ko. Kasi, mas maganda nang nire-rebuke po tayo, mas maganda nang sinasabi sa atin yung pagkakamali natin, mas maganda nang sinasabi sa atin, nalalaman natin, ng harap-harapan na mali pala yung ginagawa natin. Kaysa naman, ang daming mga preachers, ang daming mga nagtuturo ng salita ng Panginoon, puro love ang tinuturo. Wala nang, alam mo yon, yung nag-transform ng isang Kristiyano para maging mabuting Kristiyano. Anong pagkakaiba ng Kristiyanong walang transformation? Nung dati, ganito yung ginagawa mo. Naging Kristiyano ka. Nung naging Kristiyano ka, parehas lang. Ganon po yung Kristiyanong walang transformation. So, anong pagkakaiba ng makasalanan ka at Kristiyano ka na ngayon? Di wala. How can a seed grow without a soil? How can a blind walk without his guide? How can a person live without a direction? So, same thing. Ganon din po yun. Kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng guidance, kailangan natin ng correction, ng direction para mabuhay tayo, para maging totoong Kristiyano po tayo. Kasi nga, ang seed, hindi naman yan lalago. Kung gusto mo ng growth, kailangan may mag-water sa atin. Kailangan may magnanourish po sa atin. Yun po yung salita ng Panginoon. So, ang seed hindi yan lalago kapag hindi mo tinanim at walang mag-aalaga dyan. Nagigets nyo po yung point? Nakukuha pa natin yung point? If we are encouraged to learn, be willing to listen. Kung gusto mong matuto, dapat unang-una sa lahat, marunong kang makinig. Paano ka mag-grow? Paano magkakaroon ng transformation? Paano yung spiritual growth mo kung unang-una hindi tayo marunong makinig? Diba? Gusto mong matuto, hindi ka naman marunong makinig. If we are encouraged to learn, be willing to listen. If we are encouraged to grow, be willing to obey. If we are encouraged to transform, be willing to commit. Ang transformation po is my commitment. Kung gusto mong matransform into a new creation ng plano ng Panginoon sa'yo, dapat po nandun yung huwag kang matakot sa commitment. Yes, Lord ka lang lagi. May kanta yan eh. Diba yung yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Basta yes, Lord lang. Kahit medyo mahirap, kahit hindi mo alam. Abraham nga, hindi niya alam kung saan siya pupunta eh. Pinaalis siya ng Panginoon sa bayan niya kung saan siya sinilang. Tapos pinapunta siya doon. Walang direksyon, walang specific na lugar. Pero sumunod si Abraham kasi may tiwala siya sa Panginoon. At may ugali siyang yes, Lord. Nakukuha po natin. 1 Timothy 4:8-10, basahin natin. For the physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. This is a trustworthy saying that deserves full acceptance. That is why we labor and strive, because we have put our hope in the living God, who is the Savior of all people, and especially of those who believe. So, ang transformation po natin, kanina sinabi ko sa inyo, may benefit po yan. It's for our present life and our life to come.
Don't be afraid to be transformed by God. Huwag kang matakot. So our transformation holds our present life and our afterlife. Pag binago tayo ng Panginoon, hindi lang para dito sa mundong ito. Pag binabago po tayo ng Panginoon, kasama po yan pagdating ng buhay natin sa kabilang buhay. And there will be a final transformation. Alam nyo ba na merong final transformation, hindi lang dito sa temporaring mundo, which you don't want to miss. At sisiguraduhin ko po sa inyo, 101% bilang Kristiyano, ayaw mo itong mamiss. Pag dumating yung transformation na yon, gugustuhin mong makasama ka sa transformation na yon. Hindi ka magiging robot. Amen? Gugustuhin mo na i-transform ka rin ng Panginoon pagdating sa transformation na ito. Ano yon? Basahin natin, 1 Corinthians 15, 50 to 54. Now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit corruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Babaguhin tayo ng Panginoon, magkakaroon ng transformation in a moment, in a twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, magkakaroon po ng transformation. At the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible. And we shall be changed. For this incorruptible must be put on incorruptible. Etong nabubulok na katawan, kailangan daw mapalitan ng hindi nabubulok. And this mortal must be put on immortality. At etong namamatay na katawan, kailangan daw mapalitan ng hindi namamatay na katawan. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up victory. So yung final transformation natin, victory na po yun sa Panginoon. Amen? We have the victory because we have Jesus Christ. Amen? So yun po yun. That's why we need to love transformation.